Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Siyempre, kapag nakahanap ako ng taong makakasama ko, maaari itong maging seryoso. Baka magpakasal din balang araw. Kung siya ay magpakumbaba, baka makuha niya ang pabor nito. Ika-20 kabanata. Ang magpinsang Karen at Sarah. May iba pang nakikita si Alex sa mga mata ni Karen sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Pangako ko, cross my heart and hope to die. Gumawa pa ng cross sign si Karen sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ito ng maigi. Pero alam mo na ang tunay kong estado. Kaya siguro hindi ako babagay sa'yo. May ibang nararamdaman si Alex kay Karen na di maganda. Kaya naisip niya na habang maaga pa ay lumayo na. Ngunit hindi handang talikuran ni Karen ang napakagandang pagkakataon. Kahit pilitin ni Alex na lumayo, desidido siyang hulihin si Alex. Mr. Ambrose. Sa totoo lang, may isa pang dahilan kung bakit kailangan ko nang makahanap ng boyfriend ngayon. Lumapit ng kaunti si Karen. Pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal sa isang lalaking nagngangalang Robert. Pero hindi ko naman siya gusto. Kung may boyfriend na ako, tatantanan nila ako. Please Mr. Ambrose, tulungan mo ako. Nang makapasok si Karen sa coffee shop, iniisip niya kung paano siya mapapansin ni Robert. Pero ngayon nalaman niyang mas mayaman si Alex. Nagbago ang kanyang plano. Nang makita ni Karen ang pag-aalinlangan sa mukha ni Alex, nagawa niyang magpatulo ng ilang luha. Mr. Ambrose, wala akong ibang pagpipilian, kaya tulungan mo ako. Nabasag ang boses niya sa mahinang hikbi. Parang totoo na si Karen. Napakaganda din niya, at naawa si Alex sa mga luha niya. Lumambot ang kanyang puso. At napapayag din siya. Okay, gagawin ko, wika ni Alex. Salamat Mr. Ambrose. Napangiti siya sa mga luha niya. Pero may isang kondisyon ako, sabi niya. Ayokong may makaalam kung sino talaga ako. Kahit ang pinsan mong si Sarah. Kailangan niyang manatiling sa ganitong sitwasyon. Kung malaman nila kung sino siya, magdudulot ito ng maraming problema. Okay, mabuti na lang. Hindi siya nagdalawang isip. Sa totoo lang, wala siyang balak na sabihin ito kay Sarah. Alam niya na ang kanyang pinsan ay mahilig sa mayayamang lalaki, at kung nalaman niyang mayaman si Alex, aagawin niya ito para sa kanyang sarili. At dahil pumapasok siya sa parehong university ni Alex, may kalamangan siya kay Karen. At hindi handa si Karen na tiisin ang anumang karibal para sa atensyon ni Alex. Kahit pa ang pinsan niya. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Ang kanyang pinsan ay gumugugol ng oras sa isang mayamang tao at hindi niya ito alam. Naniniwala si Sarah na isang talunan si Alex. Bumalik na sila sa kani-kanilang upuan. Kung saan naghihintay si Sarah sa kanila. Ang tanga mo, sabi ko sa'yo hanapin mo yung waiter. Bakit ang tagal mo? Napakunot-noo si Sarah kay Alex. Sarah, wag kang masungit. Sinamaan siya ng tingin ni Karen at saka ngumiti kay Alex. Dito ka maupo. Mukhang masarap ang mga cake na ito. Bakit hindi mo subukang tikman ang isa? Inilapag niya ang isang cupcake sa plato ni Alex. At ngayon ay pinagsisilbihan mo na siya. Natawa si Sarah habang inaasar siya. Siyempre, hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pakikitungo ni Karen kay Alex. Walang duda. Ipinapalagay niya na sinusubukan pa rin siyang linlangin ni Karen. Sinulyapan siya ni Sarah na may pilyong ngiti. Sinimulan nilang kainin ang kanilang mga cake, at humigop ng kanilang inumin. Hindi masyadong inisip ni Sarah si Alex, ayaw niyang maging komportable ito. Nang makita ni Karen ang kanyang ekspresyon, napanganga siya sa pag-aalala. Hindi alam ni Sarah kung ano ang ginagawa niya. Naghahamon siya ng isang taong may sapat na kayamanan. Katumbas ito ng 10 beses na yaman niya ng buong buhay niya. Si Sarah ay naglalaro ng apoy, at kung tuluyang magalit si Alex, siguradong pagsisisihan niya ito. Nang matapos siyang kumain, pinunasan ni Sarah ang bibig gamit ang tisyo at nagtanong, Alex, anong tingin mo sa pinsan ko? She's nice, simpleng sabi ni Alex. Nakaramdam ng matinding tagumpay si Karen. Kung magugustuhan siya ni Alex, mas malaki ang pagkakataon niya sa kanya. Tanga, ang pinsan ko ay maganda. At ang swerte mo sa pagiging boyfriend niya. Tumawa ng mapang-asar si Sarah.
Kung alam lang nito na ginagamit siya ng pinsan ko, kawawa naman, sa isip ni Sarah. Tiyak na napansin mo, na ang pinsan ko ay kaakit-akit. Para sa iyong kaalaman, siya ay ganap na wala sa iyong mundo. Alam mo naman yun, diba? Mayabang na sermon ni Sarah. Nang matapos siyang magsalita, napatingin siya kay Karen. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang pinsan, at pagturo kung gaano kalayo ang pagitan nito kay Alex. Pinapadali ni Sarah ang pagtanggal sa kanya mamaya. Sigurado akong magpapasalamat siya sa naisip niya. Ngunit hindi man lang nakaramdam ng kasiyahan si Karen. Sa halip, nilabanan niya ang pang-iinsulto ni Sarah. Si Alex ay hindi mababa sa kanya. Ito ay lubos na kabaligtaran. At si Sarah ay masisira ang kanyang mga plano. Kahit na hindi magawang maayos na pakasalan ni Karen si Alex. Payag na ito kahit manliligaw at kung sakaling maging boyfriend na rin niya, magiging masaya pa rin siya. Sarah, huwag ka magsalita ng mga walang kwentang bagay. Sabi ni Karen. Hindi maintindihan ni Sarah kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Karen sa kanya. Akala niya, gusto ng pinsan niya na paglaruan, at pagtawanan niya si Alex. In love ang pinsan ko sa'yo. Pang-aasar ni Sarah. Kaya, kailangan mong makinig sa kanya at huwag kang magsalita pabalik. Kung may hilingin siya sa'yo, gawin mo na lang. At huwag makipagtalo. Naiintindihan mo ba? Patuloy siyang nagbibigay ng mga kondisyon kay Alex. Napakunot noo si Karen. Kahit nagde-date kayo ng pinsan ko. Nagpatuloy si Sarah. Hindi ibig sabihin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kailangan mong trituhin siya ng may paggalang. Huwag mo nang subukang hawakan ang kanyang kamay. Hayaan ang anumang bagay. Nadama ni Sarah na kailangan niyang linawin ang mga bagay. Si Alex ay isang talunan, na hindi nagkaroon ng mga kasama, na maraming magagandang babae. At dahil naniniwala siyang totoo ang relasyon nila, baka subukan niyang gumawa ng mga bagay sa pinsan niya. Kung mangyayari iyon, baka masaktan ang pinsan niya. Naaasar na at umiinit na ang ulo ni Karen. Habang nakikinig sa pinagsasabi ni Sarah. Ang ganoong uri ng pananalita ay hindi nararapat. At parang tinalikuran na ni Sarah ang plano. Lalong nagagalit si Karen. Kung hindi ko man lang mahahawakan ang kamay niya. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa kanya? Paano kami madedevelop, sa isip ni Karen? Hindi na siya makapaghintay na makalapit kay Alex, at si Sarah naman, ay parang sinasadyang manggulo. Tama na, Sarah, itigil mo yan. Sabi niya. Hindi maganda ang tono ni Karen. Naghahanap ako ng boyfriend, at hindi utusan. Anong masama doon sa paghawak sa akin? Hindi namamalaya ni Sarah, na nagagalit na si Karen. Kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ikaw ay magiging boyfriend ng pinsan ko. Ngunit kailangan mo pa ring bigyan siya ng espasyo at karapatang gawin ang anumang mga gusto niya. Anong ibig mong sabihin, sagot ni Alex? Medyo malabo ka kausap. Kailangan ko pang isa-isahin sa'yo. Wika ni Sarah. Habang kayo na ng pinsan ko, pwede pa rin siyang makipag-date sa kahit sinong lalaki na gusto niya. Pwede siyang makipag-hold ng hand sa ibang lalaki. At yakapin sila. At halikan sila. At wala kang sasabihin na kahit ano. Kahit na maghiwalay kayo sa huli, kailangan mo pa ring pumayag. Malaya siyang gawin ang gusto niya. Binabaybay ni Sarah ang mga tuntunin ng relasyon. Sa isang punto, kung makipag-date ang pinsan niya kay Robert, ay kailangan maghanda ni Alex. Ang ibig mong sabihin, magkarelasyon kami, pero bawal ko siyang hawakan. Banggit ni Alex, habang nakapikit ang mga mata. Habang ang ibang lalaki ay pwedeng yakapin at halikan pa siya. At kung makita ko siyang ginagawa iyon, wala akong sasabihin na kahit ano. Sa wakas nakuha mo rin. Ang talino mo pala. Ganyan talaga ang ibig kong sabihin. Sabay ngumisi si Sarah. Napaawang ang bibig ni Alex. Pero, nag-init ang ulo ni Karen, at biglang sinampal niya si Sarah sa mukha. Lahat ng tao sa coffee shop ay nakatingin sa kanila. At namula si Karen sa kahihiyan. Hindi na niya nagawang tanggapin pa ang mga kalokohan ni Sarah. Nang marinig niyang pinahiya ng kanyang pinsan si Alex, na nagpapahiwatig na si Alex ay mas mababa. Hindi na siya nakapagpigil pa. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.